Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising sign na Gemini. This is for March 31 to April 6. So kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Tanda po natin the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Invite ko rin po kayo i-click yung join button sa baba to be a member para magkaroon kayo access sa mga extended readings and also mga additional perks. For private readings po and spellworks, you can message us po sa ating page and may admin po na tutulong sa inyo. At sa mga gusto pong mag-send ng donations, you can use yung thanks button sa baba. Yung may heart po. Naging cat food kasi yun eh. Okay, so Gemini, tingnan natin. Kamusta ka ba? So, we have here the Star, tsaka si Thinker. Good naman yun. Parang every step that you, na ginagawa mo ngayon kasi, nag-check and balance ka. Medyo time consuming kung titignan natin. Kasi, kailangan mo na parang, okay, ginawa mo itong action na to. So, i-check mo, wait lang, tama ba to? Ano bang feedback ng mga tao pinagkakatiwalaan ko? Ano ba yung pwedeng outcome neto? Nakasupport pa doon towards doon sa target ko. Then kapag, okay, all green, next step. Very conscious ka ngayon sa mga actions mo. Kasi, siguro ganun talaga, no? Kasi, ang daming syunga talaga sa paligid natin. Parang ganito, pumunta ka sa isang, sabihin natin sa isang agent at meron kang kailangang kunin or meron kang kailangang ma-secure. Tapos hiningi mo na lahat ng kailangan. O, can you give me a checklist ng mga kailangan ko ma-complete? Binigyan ka, nagtanong ka. Eto na ba talaga yon? Sabihin sa yes po. Kinuha mo, kinumpleto mo, pinabmit mo ulit. Tapos sabihin, ay kulang pa po ng ganito, kulang pa ba ng ganyan? Sana na. Parang gusto mo sabihin, nagtanong ako sa iyo eh. Alam mo yun, parang yung purpose mo, nadidefeat sa ganung parte. Kasi may external human error. At this point, medyo wala tayong magagawa. Kasi may mga tao talaga na, siguro kinulang sila ng vitamina na lang. Ayun. Yung nasobra ng kape, gising yung katawan, pero tulog yung utak. Something na dinideal mo ngayon, medyo masakit talaga sa box yun. Gets kita sa part na yun. Now, what is your crossing? So, si Magician tsaka si Observer. Yun nga lang, dahil sa mga ganang insidente, umiiksi na yung pasensya mo. Sabi nila, patience is a virtue. Ako di ako naniniwala na virtue na siya. Isa na siyang, skill. Kailangan aralin mo na talaga siya, paano maging pasensyoso. Yung mga tipong gusto mo na siyang gawing fertilizer, di ba? Gusto mo na siyang ibaon sana, pero andoon na pinapaalala mo sa sarili mo, it's very wrong. So, andoon na, tapos at the same time, ang dami sa inyo na medyo yung resources nyo, pumuunti na. At yung naiirita lang kayo kasi nga, hindi magawa ng mga tao yung mga responsibilities nila properly. Tapos pakaramdam mo, bakit pa nagko-question? Bakit kailangan ako yung mag-suffer? Bakit ako apektado sa mga Pero wait lang daw, sabi ng universe, matapos din siya. Parang right now, nasabi din sa'yo ng cards mo, kung ano yung pwede mo magawa, sabihin natin nga, may kasyungaan nga yung kausap mo. Then, meron ka pang ibang mga tasks na pwede mo magawa or you need to complete. Doon muna tayo. I-focus natin doon. Let's do something about it para at the end of the day, habang hinihintay natin makorek na itong mga syunga yung ginagawa nila, meron ka pa rin progress na nagagawa sa ibang aspect ng life mo, ibang responsibilities mo. Now, your desired card, si Queen of Swords and Come to the Edge. Well, isa talaga ang hirap makahanap ng tao. May award yun sa office namin dati. ABCD yata yung ABCD Award, Above and Beyond the Call of Duty. Ayan. Yun yung ibig sabihin nun sa amin. Above and Beyond the Call of Duty. Yung tipong hindi mo naman na siya role or hindi mo na dapat gawin kasi nagawa mo na yung responsibilities mo, pero you took an extra step
para to ensure na ma-resolve yung problem. Medyo mahirap yung hinahanap mong ganon. Kasi hindi lahat ng tao, it's na ano sila, na responsible sila or sensitive enough para magawa yon. I understand na may mga moments ka din na ginawa na nag-go beyond ka doon sa task mo, nag-go beyond ka uh, doon sa responsibilities mo to make sure na hindi na ma-repeat yung problem. At one point, sabi na naman nandito ng Come to the Edge na aabot din tayo na magkakaroon, it will be returned to you. Kasi na-pay it, kumbaga may tinatawag yung pay it forward. Ginawa mo sa iba, iikot din yan in the right time at pupunta din sa'yo. Ang nakakatuwa kasi minsan yung sa good karma, ang ginagawa ng universe, kasi iniipon, ano lang yan, naka-compress lang, nakalagay lang yan sa isa. Then all of the sudden, boom, ibibigay lahat. Ikaw na rin yung mawiwinta. Ay, nangyari, bakit sunusunod yung mga blessings, yung opportunities, yung mga positive changes? It's because it's a good karma na inipon ng universe sa'yo. So, kindly wait lang daw, sabi niya. So, your foundation is seeking of ones, tsaka si flexibility. Stand your ground. Yun yung pinapala sa'yo ng universe. Minsan, yes, minsan mapagbibigyan natin yung mga syunga na tao na, okay, sige, nagkamali, once. Twice, medyo nagkakaroon ka na ng alinlangan. Bakit 2 beses na to? Third, ay, dahil hindi na pwede. Sometimes, ito yung sinasabi sa'yo ng universe na you need to stand your ground. Minsan kasi kailangan nilang matuto na hindi lahat ng pagkakamali is pinagbibigyan natin na okay lang. Siguro kung bata yan, matatanda na rin tayo. Now, for those people who are around you, minsan kailangan mo talagang magmatigas na. Kailangan mo na talagang maging forceful. Kailangan mo na talagang, minsan suwagin sila ng sungay mo para matuto din sila. Para alam nila na hindi na maganda yung ginagawa nila. And their actions is no longer welcome. Now, the past, yung influential pa sa'yo is the 8 of Cups and Between Worlds. Alam mo, susuportahan kita pa naging malipisan ka talaga. Yung tipong ikaw na yung bida, pero at the same time, ikaw na rin yung kontrabida. Kasi, andoon na nag-adjust ka na. Andoon na you make some necessary changes. Andoon na may mga andahan mo na pinalagpas na kabulastugan ng ibang mga tao. And that needs to stop. Hindi na pwede. Kasi nakakaumay din na yung parang puro sorry na lang. Kaya gusto ko din sinabi dun yung sa Meteor Garden dati. Sabi ni Dao Mingse, tanda ko na. Aanhin pa ang pulis kung pwede lahat madaan sa sorry. Diba? What's the sense? So, ito na talaga yung nagkaroon ka na ng okay, na feel mo na rin na you are being too disrespected na. Masyado ka naging lenient. It's time to put an end to it. Which is, papasok tayo sa possible na future na ikaw. Which is the 6 of Cups and Mending. Ay, yung point kasi na, magiging tingin na sa'yo ng ibang tao, ano ba yan si Gemini, sarili lang iniisip, blah, blah, blah. Huy! Okay lang sila. All this time, you were giving as well a lot. You were being too honest. Yun yung na-misinterpret ng mga tao din sa'yo na you're the house of communication expression. And you are just voicing out kung ano yung nasa heart mo. And akala nila, you're out there na para manakit through words. Pero kasi, minsan, kailangan talagang, valid na may nararamdaman mo na hindi na maganda yung treatment, then you need to voice out. Kasi, paano malalaman nila na it's no longer good for you kung hindi ka magsasalita? Which is, gagawin mo na siya. And a lot of people, feeling nila, offensive ka. Problema nila yun. Problema nila yun. Kasi at this point, ang problema mo is yung sarili mo. Concern mo, it's you. Paano mo i-focus naman yung spotlight sa sarili mo. If they feel na parang na-attack sila,
then they can go. Huwag mong pigilan. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita, i-click mo yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa extended readings at sa ibang mga perks pa natin. But for now, tuloy natin yung mga readings mo pa. Your physical environment is the Eight of Pentacles and community. Ano mo yun na, kung siguro, andun yung point na, kung sa dami ng ginagawa mo to make things right, na nafe-fed up ka na, kasi ngayon nga, may mga syunga nga sa paligid mo, na hindi makaintindi. Alam mo, hindi ako magtataka that you're really planning not to leave a lot of things behind, a lot of people behind, para magkaroon ka ng reset, magkaroon ka ng peace of mind. Talagang, ang dami sa inyo na, yun yung hinihintay nyo from the universe. Yung mga naiwan pa kung nasaan kayo, na makalabas kayo, makaalpas kayo, na makahinga kayo sa bagong environment. Kasi para kayong isda, na yung, yung overcrowded na yung, aquarium nyo. And kailangan mo ng moment of freedom na. Madumi na masyado yung aquarium. So, andun na talagang, yun yung tina-target nyo eh. And, struggle na rin. So, medyo wait lang sabi ng universe. Kasi with your emotional environment, Five of Pentacles, tsaka Loyal Heart, may mga gusto ka pang tao din na makabawi ka in a positive way. Mga sumuport sa'yo along the way, andoon na hindi ka iniwan during your dark times or trying times. Anyway, gusto mo din naman tumanaw ng utang na loob sa kanila. And isa yun sa mga, actually nakaplan naman yun sa'yo. Isa yun sa mga tina-target mo na mangyari in your life. So that you can, kumbaga, to show how grateful you are. How thankful you are sa naging positive impact nila sa life mo. So, andoon lang na naghihintay ka lang na makahinga, makabuelta, and then, unti-unti, hindi man ganun katindi yung magiging actions mo or gagawin mo para makapagpasalamat sa kanila. But, ang importante dito kasi yung magagawa mo parang progressive mo siyang gagawin. Hindi mo kasi kaya pa ng one time, big time, boom. Parang, sige, dahan-dahanin natin. Just to show the appreciation. Which is actually a good way din sa pagtatanim ulit ng mga good karma mo. Hopes and fears mo, si Page of Swords and to the Sea. Ay, talagang dami yung gustong umalis na. And this is also a wish. Para sa akin, this is also a wish eh. So, doon sa mga nag-iisip na should I move to a different work or a different company, umalis ng bansa or lumipat ng residence or plainly lumipat ng kabilang kwarto, ganyan. Take this as a sign na ito na siya. Andoon lang kasi na with the Page of Swords, hindi ka lang makabuelta ng maayos kasi ngayon nga, ang dami sa paligid mo, ang sarap gawing fertilizer. Ang sarap gawing itanim natin sila para maging magkaroon sa pakinabang. Kasi minsan, sorry sa terms ko, pero minsan talaga, okay lang maglaro ng tanga-tangahan, pero yung iba kasi nasa paligid mo, ginagawang ugali. Nalulungkot ako para sa'yo. Now, yung possible future mo, we have here the Queen of Cups and regeneration. So, regeneration, yung pinaka-term niya, if you're going to look it up, yung meaning, talagang returning what was lost. Parang kunyari, yung mga, pag natanggal yung, buntot, diba? Nagkakaroon nag-grow back, that is called regeneration. So, ito na yung gusto mo to just, actually, ang hinihiling mo lang naman is, hindi mga dagdag eh. Kung ano yung para sa'yo, kung ano yung rightfully yours. Kung baga sa lupa, ang daming squatter, kukunin mo lang yun kasi ikaw talaga yung totoong may-ari. So ano ba itong mga kailangan mo ma-regain? And kailan ba natin ma-expect na ma-regain mo itong mga to? Check natin siya sa iyong extended reading. At para mapanood mo to, i-click mo yung join button sa baba.
Tanda natin the readings na meron tayo, they are for guidance purposes, use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. So Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope magkita tayo sa extended readings. From Dominican Hill here sa Baguio City in Benguet, have a great day and I'll see you soon. Bye!